Ang krisis sa Makati tapos na. Once more, this has been a triumph for democracy. May God bless the Philippines. Thank you. Magandang umaga. Ito ang special edition ng GMA Flash Report. Magandang umaga. Ako naman Arnold Clavio. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Tapos na ang pagkaklas ng mga junior officer ng militar sa lungsod ng Makati. Basta itong binalita ni Pangulo Arroyo, may 2 oras pa lamang ang nakakaraan. Mula sa Malacanang may live report si Richelle C. Yes, Arnold, nakahinga na nga ng maluwag si Pangulong Gloria Arroyo matapos ang 1.5 araw na tensyon, dala na rin ng nilunsad na kudeta ng mga batang opisyal ng AFP. Abot tenga nga ang ngiti ng Pangulo kanina ng kanyang harapin ng media bago mag-alas 10 ng gabi para ibalita sa amin na tapos na ang krisis sa Makati. Ito'y bunsod na rin na ilang oras na pakikipagdegustasyon ni dating AFP Chief General Roy Cimatu sa mga batang opisyal. Narito ang naging pahayag ng Pangulo sa amin. The crisis in Makati is over. $296 soldiers, including 70 officers, are standing down and returning to barracks. They will be investigated and their cases will be disposed of in accordance with the Articles of War. They have not asked and they shall not be given special treatment. I've directed the Chief of Staff to immediately restore normalcy in the military organization. I commend the officers and men who have handled this crisis with loyalty and professionalism. Civilians shown to be involved in any conspiracy will be prosecuted. I thank the leaders of Congress, the church, and civil society for their support. I'm also thankful for the support extended by the diplomatic community. I assure the world that this event does not in any way injure our national security and political stability. The issues involved are domestic, operational, or administrative. They do not involve ideological or fundamental policy areas. Our decision to enter a dialogue reaped positive results. Once more, this has been a triumph for democracy. May God bless the Philippines. Thank you. Sinabi rin sa amin, Arnold, ni AFP Chief of Staff General Narciso Abaya na automatically lifted na ang deklarasyon ng State of Rebellion dahil nasupil na nga ang rebellion. 5 sa mga core leaders ang malamang na humarap sa court-martial, samantalang ibang mga sundalo naman ay sasailalim sa mga parusa sa Articles of War. Pag-aaralan rin daw ng pamunuan ng AFP ang mga reklamo ng mga batang sundalo. Samantala, ilang mga taga-parola naman ang nadat na naming nagvi-vigil at nagsisindi ng kandila sa Menjola. Paghayag daw nila ito ng kanila pagsuporta kay Pangulong Arroyo sa harap ng naganap na kudeta. Ngayong tapos na ang krisis sa Makati ay magsasaya na lang daw sila dito at magsasayawan. Arnold, sa ngayon ay nagpapahinga na sa loob ng Malacanang si Pangulong Arroyo. At the same time ay nire-review din niya ang kanyang mga sasabihin bukas sa State of the Nation Address. Tuloy na po ang SONA bukas. Okay, maraming salamat Richelle C. Live mula sa Malacanang. Samantala, tinanggal na ng Magdalo Group ang mga bombang ikinalat nila sa paligid ng Oakwood Suites. Ang lugar pong ito ang nagsilbing kuta ng kanilang rebelyon mula pa kanina madaling araw. May live report si Michael Kahati. Michael. Yes, Igan, pasado alas 10 ng gabi nang lumabas na nga ilang mga rebelding sundalo mula sa Oakwood Hotel upang baklasin na nga ang mga itinanim nilang bomba sa paligid ng Ayala Center. Nagsilbing hudyat naman ito para sa amin na tapos na nga ang sigalot. Pinabalik na rin ang mahigit sa 20 mga security guard na nagbabantay sa mga establishmento. Kasabay nito, 2 bomb sniffing dogs ang ipinakalat upang masiguro na wala na ngang natitira pang mga pampasabog. Kaligayahan naman ang bumalot sa mga sundalo ng gobyerno pagkat di nila kinailangan na makipaglaban sa mga kapwa nila sundalo
at walang ni isang patak ng dugo ang dumanak. Walang nasugatan, ni isa man sundalo o civilian. Veterano na si Brigadier General Ignacio Ellenberger sa mga kudeta. Dito rin anin siya sa Makati na dispino noong 1988 coup. Dito din kami noon, 14 years ago. So yung mga lessons ng 14 years ago, hindi namin nakalimutan yung dapat hindi na maulit yung pagdanak ng mga yan. Naging bahagi naman si Major Herbert Escalera sa pagkapahupa ng tensyon nang samahan niya ang mga magulang ng mga rebelding sundalo upang makipag-usap sa kanilang mga anak sa loob ng Oakwood Hotel. Ano pong mga narinig ng mga funny salita? Ganun lang. May mga prinsipyo pa rin kasi yung mga tao rin. Kaya wala. Hindi ba? Ang ano namang magulang na sana, hindi din rin na magkaroon ng dadanak pa ng dugo. Pero pinangako ko naman na hindi talaga mangyari yun. Dahil nakikita ko naman na willing naman sila. So, open. Ngayon, Igan, bukas na nga ang EDSA at malaya na itong dinadaluyan ng mga trapiko at inaasahan na maluwag na at maaari na itong daanan ng ating mga motorista. Para sa Special Edition ng Flash Report, ako si Michael Vahatin para sa GMA News. Maraming salamat, Michael Vahatin, nagulat live mula sa Makati City. Samantala, papunta naman ngayon sa Fort Bonifacio ang mga sundalong sumali sa rebelyon. Nakatutok sa kanila si Rafi Tima. May live report. Rafi. Yes, Igan, maswerte tayo nakasakay sa isa sa mga truck ng mga sundalo at nandito tayo ngayon mismo sa loob ng Fort Bonifacio at minamatsaga natin personally itong mga pagbaba nitong mga sundalo at napakarami nila ngayon. Nabibilang ko yung mga mahigit 15 6x6 itong nasa aking harapan. Dito sumakay itong mga sundalo at meron silang escort na 2 armored personnel carriers. At ang mga sundalong ito ay sumasailalim ngayon sa processing. Ililista ang kanilang mga pangalan at kukunin yung serial number ng kanilang mga baril bagamat hindi naman sila dinidisarmahan. At pagkatapos ito ay meron pa silang isang mainit na pagkain na naghihintay sa kanila dito sa grandstand. At ayon dito sa camp commander, maaaring magtagal ang mga sundalong ito hanggang bukas hanggat hindi pa natatapos itong processing na ginagawa sa kanila. Ang investigasyon ay magsisimula pagkatapos itong processing at ayon nga dito sa mga sundalong aking nakasabay doon sa truck na galing sa Oakwood. Sinabi nila handa sila sa anumang kasong ipataw sa kanila, maging court-martial, nakahanda sila. Ang mahalagaan nila ay naiparating sa gobyerno ang kanilang hinaing at pinakinggan naman sila. Ang hihintay na lamang daw nila ay resulta ng bunga nitong kanilang negosasyon sa mga panig ng gobyerno. Igan? Okay, maraming salamat, Rafi Tima. Samantala, pagkatapos sumuko, nakausap naman ni Cara David, ang isa sa mga leader ng Magdalo Group, si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes. Cara, ano inyo na pag-usapan? Arnold, naging madamdamin ang pagtatapos ng krisis dito nga sa Makati. Kanina, naabutan namin ng sunduin ni General Abu at ni General Esperon ang ilan sa mga miyembro nitong Magdalo Group dyan sa may Rustans, dun sa parking lot. Naging madamdamin talaga at nakita nyo naman, yakapan sila at mangiyak-ngiyak ang miyembro ng Magdalo Group. Pagkatapos nito ay tumuloy kami sa Oakwood Hotel kung saan naabutan naming nagpupulong sina General Simato at Captain Trillanes sa kanilang pag-uusap na pagkusunduan at tutuganan lamang ang ilan lamang sa mga kahilingan ng Magdalo Group tulad ng mag-uutos ng malawakang investigasyon sa isyu ng pambubomba sa Davao. Pero ang kahilingan ng junior officers na pagbitiwin sa pwesto sina General Ebdane, Secretary Reyes at Colonel Corpus ay iuurong na daw ng Magdalo Group. Kapalit nito, back to barak sa mga rebelde at maaari silang makasuhan. Nakikita nyo dyan ay tinipon na nila yung kanilang mga armas dito sa lobby, dyan nga sa lobby ng Oakwood at naabutan din natin sila kanina na ayan nga pumipila sila, dala-dala nila yung mga armas nila at yung mga provisions nga nila. Masasaya na rin sila. Nakikita nyo po si Jaime Zubeldi Ayala, yung may-ari po ng Oakwood na nagpunta rin dito kanina. At pagkatapos po ng palakpakan na yan ay kumanta ng Ranger song itong mga ito bilang pagpupugay sa kanilang ginawa na pinanindigan nila ang kanilang prinsipyo. Euphoric yung Pakinggan natin ang pahayag ni Captain Baloloy. sacrifices I have achieved something. We call it legacy.
Pero Arnold, kung nagsasaya at medyo magaan nga ang loob nitong pakiramdam nitong mga sundalo, bakas naman kanina ang lungkot kay Captain Trillanes na siyang leader ng grupo. Hindi daw siya nagsisisi sa kanilang ginawa. Masaya siya na nanindigan sila sa kanilang prinsipyo, pero ang nanaig daw talaga ay ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Ayon kay Trillanes, handa siyang lumabas sa serbisyo pagkatapos nito. Handa rin daw siyang makulong. Nalulungkot siya dahil tila di tinumbasan ng mamamayang Pilipino daw ang kanilang sinimulan. Hindi rin siya naniniwala na matutupad ang kanilang mga kahilingan. This armed forces, it's not for me. Okay. It's sad. I thought I was a good Navy officer, but hindi ganun. So yan nga Arnold, malungkot na malungkot, mabigat na magbigat ang damdamin ni Captain Trillanes nang makausap natin siya kanina. Pero sabi nga niya sa kabila ng kanyang lungkot, naniniwala si Captain Trillanes na at least daw ay napakinggan sila at least naipunla na nila ang punla ng idealismo. Dasal nila na sana kahit papano nakapagbigay sila ng inspirasyon at kahit papano nakapagmulat daw sa mga Pilipino. Arnold. Cara David live mula po sa Makati. Sa Fort Bonifacio, idediretso ang mga para sa pagbaback to barracks sa mga Magdalo Group. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, narito ako ngayon sa mismong grandstand ng Fort Bonifacio at kanina, mga 15 minuto na ang nakakaraan ay nagsimulang pumasok ang mahabang convoy ng mga truck ng Philippine Army at ngayon nga ay naririto na yung mga sundalo sa mismong grandstand at sila po ay kinakausap ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. At kanina po nasaksihan natin, pagdating nila dito ay agad silang sinabihan na kung pwede ay pakitanggal yung mga magazine sa kanilang mga baril nang sa gayon ay hindi magkaroon ng tinatawag na accidental fire. At gayon din sinabihan sila na merong available ho dito na mga doktor at mga gamot at gayon din pagkain kung sakasakaling meron ho sa kanilang may sakit o kaya'y nagugutom. At sa ngayon po, sila ay nakapila sa harapan mismo ng ng grandstand ng Philippine Army at isinasagawa po yung tinatawag na processing. Kanina ay nakausap natin ng PIO ng Philippine Army at sinabi nila sa atin na ang balak nila ay kikilalanin isa-isa itong mga ito, kukunin yung identification nila. Sino ba sila at kung saang unit sila nanggaling. At pagkatapos, kapag nakuha na yung kanilang identification, ay ibabalik na sila sa kanilang tinatawag na mother unit. At kapag nandoon daw, ang mga sundalo na ito ay yung tinatawag natin na confined to barracks. Ibig sabihin ay doon na lang muna sila, hindi sila malayang makakagalaw. Pero itatrato daw po sila ng maayos. At ngayon po ay medyo yung iba madamdamin sa muling pakikipagkita nila doon sa mga kasama nilang sundalo dahil ito pong grandstand ng Fort Bonifacio ay ginawa din hong lugar para pagtipunan ng mga sundalo kanina sakaling kakailanganin ho ang puwersa ng Philippine Army doon sa Oakwood sa Makati City. Salamat Sandra Aguinaldo live mula sa Fort Bonifacio. Magbabalik po ang special edition ng GMA Flash Report. Tumagal din ang halos isang buong araw ang tensyon sa Makati. Balikan natin ang mga pangyayari mula nang magtanim ng bomba ang mga rebelde sundalo hanggang sa magtagumpay ang negosasyon na tumapos sa krisis. By report si Cesar Apolinario. Kagabi pa lang ay kinumpirma na ni Pangulong Arroyo na may ilang junior officer na nagbabalak maglunsad ng kudeta laban sa administrasyon. Ipinag-utos ng Pangulo na tugisin ang mga ito at iharap sa court-martial. Kanina bago mag-alas 3 ng madaling araw, nagsimulang dumating ang mga junior officer sa Ayala Center. Nakasuot sila ng pulang armband. Nagtanim sila ng mga bomba sa mga lugar malapit sa Hotel Intercot. Katwiran nila, pang depensa lang daw nila ito.
Maya-maya pa ay napasok na nila ang Oakwood Hotel na katabi ng Intercon. Nilinaw ng mga junior officer na hindi kudeta ang ginagawa nila. Ito raw ay isang mapayapang paraan para iparating ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Isa rito ang pagsalungat nila sa plano ng Pangulo na pahabain ang kanyang termino sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law. Magkakaroon daw ng sunod-sunod na pambobomba bago ang deklarasyon. Isang malinaw na senyales din daw ang pagpapatakas ng gobyerno sa teroristang si Fatu Rohman Algozi. Inakusahan din nila ang gobyerno ni Arroyo, partikular si Defense Secretary Angelo Reyes, na nagbebenta ng mga armas sa mga rebelde sa Mindanao. Si Reyes din daw ang pasimuno ng pambobomba sa Davao noong Abril. Kami ay humaharap sa taong bayan upang ideklara ang aming withdrawal support mula sa chain of command ng AFP sa gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo. Itinanggi naman agad ni National Defense Secretary Angelo Reyes ang mga paratang laban sa kanya. Sinubukan makipag-usap ng militar sa Magdalo. Pasado alas 5 nang ipinadala ni AFP Chief General Narciso Abaya si Lieutenant General Emmanuel Teodosio sa Makati para sa negosasyon. Nagsimula ang pag-uusap pasado alas 6 ng umaga pero nanindigan ang Magdalo. Ngunit hindi rin natinag ang Pangulo. Bago mag-alas 10 ng umaga ay nagbigay siya ng ultimatum sa mga rebeldeng sundalo. I would like to remind you that there is absolutely no justification for the actions you have taken. You have crossed the line of professionalism and are now engaged in unlawful political action. I am giving you up to 5 o'clock this afternoon to stand down, surrender down your weapons, and return to barracks. Past this deadline, the Chief of Staff is authorized to use reasonable force. Cesar Apolinario, GMA News. Samantala, habang marami ang nagsasaya at tapos na ang krisis sa Makati, isang malungkot na balita naman po. Sumakabilang buhay na si dating Vice Presidente Emmanuel Pelaez sa edad na 87. Namatay si Pelaez pasado alas 8 ng gabi kanina sa Asian Hospital. Tuluyang bumigay ang kanyang puso dahil sa iba't ibang komplikasyon. Setyembre pa noong isang taon nang ma-stroke si Pelaez, naparalisa ang ikalawang bahagi ng kanyang katawan. Matapos manilbihan bilang Vice Presidente kay dating Pangulong Diosdado Macapagal, nanilbihan din si Pelaez sa Senado at DFA. Sa kanyang pagpanaw, iniwan ng iginagalang na abogado at statesman ang kabiyak na si Edith at siyam na mga anak. Balikan naman natin si Sandra Aguinaldo para sa update dyan sa Fort Bonifacio kung saan dinala ang grupong Magdalo. Sandra. Hi. Yes, Sandra. Ano nangyayari dyan ngayon? Bernadette? Bernadette? Yes, Sandra. Yes, nandito pa rin ako sa loob ng Fort Bonifacio at kanina nga nasaksihan natin yung pakikipag-usap ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa mga nagbabalik loob na sundalo. At kanina ay nakita natin na tinanggal nila yung mga bala sa kanilang mga baril at gayon din inalok sila ng gamot at sinabihan sila na sakaling kailangan nila ay meron daw available na doktor. At sa ngayon ay magaganap yung pag-uusap pa. Ito yung pagkakataon para makausap ng Chief of Staff ng AFP, yung mga sundalo na dumating dito kanina. At bukod doon, napansin namin na medyo pauwi na yung mga sundalo naman na sa panig ng gobyerno na nanggaling doon sa Makati. Katunayan dito sa loob ng Fort Bonifacio ay parito yung mga truck na naghahakot ng mga sundalo at gayon din bumabalik na rin dito sa loob ng kampo yung mga tangke na i-deploy sa Makati City. At tabayanan natin yung mga pangyayari dito. Sa ngayon ay medyo relax na yung sitwasyon at kanina nga ay nakunan pa namin ng video kung paano nagbatian yung ilang mga sundalo na nananatili sa panig ng gobyerno at yun ang mga nagpunta sa Makati City. At kanina
ay nakunan din ng kasama nating si Rafi Tima yung pag-transport mismo sa mga sundalo mula doon sa Oakwood sa Makati at papasok nga dito sa loob ng grandstand ng Fort Bonifacio. Ito ho ay mahigit 15 truck at meron din tayong nakita na mga nakasuot sibilyan. At yan muna ang pinakahuling ulat dito mula sa Fort Bonifacio, Bernadette. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo, live mula sa Fort Bonifacio. Ilang oras ding nakipagnegosasyon ng pamahalaan para sa mapayapang pagtatapos ng pag-aalsa ng Magdalo Group. Kung paano nakumbinsi ang mga rebeldeng sumuko, aalamin natin ito sa report ni Susan Enriquez. Bernadette, bago nagpunta sa Oakwood Hotel si dating AFP Chief of Staff Roy Cimatu, nangako ito kay Pangulong Arroyo na gagawin ng lahat para mapabalik sa barracks ang mga nag-alsang sundalo. Matapos ang ilang oras na negosasyon, nakangiting lumabas ng Oakwood Hotel si Cimatu. Pumayag kasi ang mga sundalo na ibababa ang kanilang armas at babalik sila sa barracks. Marami na nilahad na karaingan ng mga sundalo, partikular sa mga palakad sa militar. Kabilang dito ang umano ay pilferation ng mga bala at baril, kakulangan ng supply sa mga gamit ng mga sundalo at investigasyon sa nangyaring pambobomba sa warp sa Davao City. Hiniling din umano ng mga sundalo ang pagbibitiw sa pwesto ni na Defense Secretary Angelo Reyes at AFP Intelligence Chief Victor Corpus. Pero nang nalaunan ay sinabi nitong si General Cimatu na hindi na naging priority doon sa mga karaingan nitong mga nag-alsang sundalo ang pagbibitiw sa pwesto nitong si Defense Secretary Angelo Reyes. We listen to them and we listen intently and we discuss things to improve the military system in the field, and we recommended, of course, with their participation, some measures to improve the system, especially on accountability of ammunition. Matapos ang matagumpay na negosasyon, agad naman dumating sa Oakwood Hotel si Army Chief General Gregorio Camiling. Siya kasi ang naatasan para sumundo sa mga sundalo sa pagdadala sa Fort Bonifacio. Walang dalang armas, tanga ng mga sundalo ang napagkasundoan sa negosasyon at inaasahan nilang tutugunan ng pamahalaan ang kanilang mga karaingan. They have agreed to go back to barracks. So, And parang ganon. ano po yung mga conditions nila? As far as I heard, wala masyadong conditions. So, ipaprocess namin yan and then we will check anong level ng culpability. Pero bababa sila na hindi nila dala yung mga armas nila? Kukunin namin. Kukunin namin. And then afterwards? Sa Fort Bonifacio, pinagpapahingahin itong mga nag-alsang sundalo bago isagawa ang investigasyon. Ayon sa kanila, handa raw silang harapin ang resulta ng kanilang ginawang aksyon. Bernadette? Yes, maraming salamat, Susan Enriquez, live mula sa Makati City. At magandang balita naman po. Panalo po sa International Boxing Federation Champion Manny Pacquiao laban sa Mexikanong si Emmanuel Lucero sa bakbakang naganap sa Olympic Auditorium sa Los Angeles, California kanina. Pinabagsak ng kaliwat kanang kombinasyon ni Pacquiao ang kalaban. Isang suntok sa panga ang tuluyang nagpahina rito. Hindi man lang nakaporma ang kalaban. Nakatatlong round lamang ang laban imbis na umabot sa 12 round. Nagdesisyon na ang referee na ihinto ang laban at dineklarang panalo si Pacquiao. Mula sa amin rito, congratulations kay Manny Pacquiao. At sa punto po ito, kamusahin ulit natin ang sitwasyon dyan sa Makati City. Live si Michael Fatin. Michael. Normal na ulit ang Makati. Ang trapiko ngayon ay maluwag na. Bagamat kakunti lang ang dumadaan. Siguro hindi sila nasanay dahil sarado buong araw ito kanina. Mga taxi na lang dito ang natitira. Wala na nakikita masyadong pulis, wala nang militar. At mga sibilyan na lamang dito ang natitira. Igan? Okay, maraming salamat sa iyo, Michael. At nagulat po live mula sa lungsod ng Makati. Bukas po, alas 5:30 pa lang ng umaga, siyempre pa sa unang hirit. Tumutok na po dito sa GMA7 para sa aming special coverage ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Arroyo. Ako naman po ang inyong kapuso, Arnold Clavio. At ako naman po ang inyong kapuso, Bernadette Zambrano. Maraming salamat po at magandang gabi.
Madilim pala.